bilang huling bahagi ng ating mobile na gawain, mga mahal, ilihiling ko po sa lahat ng mga pinagpalang anak ng Diyos. Muli po tayong tumayo, mga kapatid, bilang paggalang sa banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Dadalhin sa atin, mga mahal, ating beloved ordained preacher, Andy Binyas. Palakpakan natin ang dakilang Diyos. God bless you, and beloved ordained preacher, Lilo de Guzman. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Lakasan po natin. Praise the Lord. First of all, the highest praise, glory, and thanksgiving, and majesty, only to our loving God. And there is to say, and give double honor and respect to our dearly beloved noble evangelist with his Almeida and time prophet of our loving God, and remember and cheer us. The blessed memories of precious teaching, beloved son, Pastor Lina Almeida, and all beloved children, the whole blessed Almeida family. And I greet also my beloved minister, Kuya John Skira, beloved BPH, sa lahat yung mga anak, Bibi Matt, Princess. Congratulations po, brand new weed couple. At sa lahat po, my co-preachers, my co-workers, to all of you, mga beloved brethren came from different outstation, especially sa mga baguhan, at sa lahat ng mga bibkas pure natin na nanood sa buong daigdig, mga milalitaas yung kamay, tayo po'y dumalangin. Opo, dakilang Diyos, maraming salamat sa dakilang pagkataon kaloob mo sa amin, Lord. Thank you so much, Lord, you're being here safe today for third day crusade in this place, Baguio City. To the first leading free of the beloved noble pastor, San Meda, and all beloved children, please anoint the humble servant to deliver with love and message to the brethren. I bind Satan, cast out hindrances and remiss and believe and doubts, Lord, right now. In Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan natin Diyos, maminamahal. Magkabalik tayo sa ating mga upuan. Maminamahal, kami po ito sa puso nagpasalamat na kami po ay nandito sa inyo, nagkaisa from Cagayan de Oro City with my beloved wife, my children, to the approval of beloved children. Salamat po for the great blessing of TV. You trust us to be here sa dako ng Baguio City, beloved Pin, sa inyo po pag-imbita. At katuwaan namin kagalakan na kami nagkaisa dito sa ating krusada. Pinagpala tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. 3 araw na krusada, nung first day pa lang marami tumanggap, second day marami tumanggap ng bautismo. Hanggang ngayon po, I hope na the Lord touch your heart by means of His gospel, na kayo tatanggap sa ating mahal na Panginoon dahil wala na yung pinaka-importante sa tao kundi ang kaligtasan. Sabi nating beloved pastor, malapastor, the greatest matter and importance and urgency is the salvation of every human individual. The greatest matter, malaking bagay, greatest matter and importance, kailangan. And very urgent at kailangan kaagad is the salvation of every human individual. Ang kaligtasan ng bawat tao sa buong daigdig. Kaya sa bawat pitik ng rilo, sa bawat segundo, maraming namamatay, walang Kristo, sila po'y itatapon sa impyerno. Dalawang lugar lang puntahan ng tao, either hell or heaven. Dalawa lang. Kaya mamili po tayo dyan, mga minamahal. Kung gusto mo ng langit, simple lang. Pakinggan mo ang salita niya at tanggapin mo siya na salitang kapagligtas. Diyos at hari niyong buhay, sigurado patawarin ka ng Diyos, and you'll be baptized in water in Jesus' name. The Bible says, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Ganun lang kasimple. Hindi na po kailangan Huwebes Santo, Biyernes Santo, ngayon Sabado de Gloria na. Hindi na kailangan pupunta ka, magpapako ka ng iyong sarili sa cross. No need of hanging yourself in the cross. O maglatigo ka ng iyong katawan, pasarusahan mo, hindi na. Bakit po? Inako na ng ating Panginoon sa cross ng Kalbaryo
grabing paghihirap, His suffering, His passion, sapat na po yun. Siyang nag-ako ng kasalanan ng buong daigdig na tayo po'y makarinig Ebanghelyo. Dapat tanggapin na lang natin ang ating Panginoon. Paglingkuran na lang natin siya ng taos puso. Tanggapin natin salita ng pagligtas dahil tapos na tayo binayaran ng ating Panginoon. He paid it all in the cross of Calvary. Ang gawin natin, paglingkuran na lang natin ang ating mga Panginoon. Dahil grabing pagpapala, napakinggan po natin mga patutuo to prove beyond the shadows of a doubt that our God that we serve is really buhay ng Diyos. The life of beloved pastor with the 12 prayer warriors, hindi basta-basta yung talipaw hulo. The life of the Abu Sayyaf, mga leon yung mga tao doon, matay ng tao. Pero because of love of our beloved pastor to the Lord, din as a prophet, inutusan sa Panginoon to go and preach the gospel. Itong ginagawa natin ngayon. Bakit tayo nagkukursada? Niluutos ng Diyos is the Great Commission that we must to follow. Go and preach the gospel throughout the world. Preach the gospel to every people. He that believeth and shall be baptized shall be saved. And he that believeth not shall be damned. Yung ginawa natin mga pastor. Hindi walang takot. Ano mangyari? Kung hindi makabalik, wala sa iniisip because of faith. Genuine faith sa ating mahal na Panginoon. The daring faith, walang kinatatakutan ng panampalataya. Gusto niya masunod ang utos ng Diyos. They spend much money, efforts, fasting pa. 40 days, 60 days na fasting. Grabe ang dedication ng ating beloved parents in the Lord. With our beloved stand pastor, Mama Dear. And all the blessed Almeida family. Hindi natakot. Napaka-importanteng Ebanghelyo. Napaka-importanteng kaligtasan ng bawat tao, mga minamahal. The gospel. What is the gospel? The good news. Mabuting balita that our dear Jesus died in the cross of Calvary to forgive our sins and to give us eternal life. Yun pong mabandang mabuting balita kahit sa kabundukan, kahit sa kamatayan pa, hamakin mo yan. Bakit po? Ang dala mo mabuting balita. Kung sino man ang palataya at maniniwala, sila magkaroon ng kaligtasan buhay na walang gan, mapatawad ang kasalanan, din lahat magmana ng buhay na walang hanggan. Amen? Sabi dito ng Romans chapter 1 verse 16, and then 2 Corinthians chapter 2, verse 4 and 5, kaya hindi lang ating basahin. Dito po sa aklat ng sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, Kapitulo 1, versikulo 16. Sapagkat hindi ko ikinakaya ang Ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos na ikaliligtas sa bawat sumampalataya, una sa Hudyo at gayon din sa mga Grego. Ang unang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, Kapitulo 2, ang talatay 4 hanggang 5. At ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa mga salitang panghikayat ng karunungan, kundi ng patotoo ng Espiritu at ng kapangyarihan, upang ang inyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Amen. Palakpakan po natin Diyos, mga minamahal. Tingnan mo. The gospel. Sabi ni Pablo, I'm not ashamed to preach the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. Malapason niya, hindi siya natakot. Hindi siya nahiya. Ipang-Ebanghelyo. Sa mga rebelde. Bakit? The gospel, the good news. The power of God unto salvation. Kapangyarihan ng Diyos, Ebanghelyo, upang ang tao maligtas sa kamay ni Satanas at ang tao magmana ng buhay na walang gan. Kaya sabi ni Pablo, hindi ang aking pangangaral hindi sa magandang salita ng mapanghikayat, kundi ito po ay demonstration ng kapangyarihan ng Diyos at Espiritu Santo at kapangyarihan. Kaya ang Ebanghelyo, hindi po magandang salita na mahikayat kayo, ay maganda namang salita, hindi. Kundi it is the power of God. Demonstration of the Spirit of God with power. Upang ang manakakinig ng Ebanghelyo na yan, hindi tatayo ang kanyang pambataya sa karunungan ng tao o sa preacher, kundi sa kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. That's why ang Ebanghelyo na pinapangaral ito may kapangyarihan.
Pag may kapangyarihan, may mga patotoo, may mga testimony to prove nga ang Diyos, Ebanghelyo na tanggap nila, mayroong kapangyarihan. Yang bulag nakakita, yung pilay nakalakad, yung cancer pinagaling. Marami dito walang tahanan, hirap na hirap sa buhay. Nagpatutuo siya ngayon, nagbibilang ng tahanan, nagbibilang ng sasakyan, lahat grabe yung pagpapala. Ang pagpapala ng Diyos ay triple blessing. Tatlo. Pag tinatanggap mo yung Panginoon sa may kapangyarihan, ang pagpapala sa tatlo darating sa iyo. More than that. Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prosper. Tatlo ang tanggapin ng Kristiyano nga sa tao, ang pagpapala galing sa Diyos. May kapangyarihan ng Ebanghelyo. Payamanin ka. Payamanin ka ng Diyos. Gusto niyo bang yumaman? Marami na nga pinayaman. To prove nga ang Ebanghelyo na pinapangalan ng mga pastor, may kapangyarihan. May kapangyarihan, payamanin ka, haguin ka sa kahirapan, pagaling karamdaman nyo, you became healthy, strong, and vigorous. May testimony ka, pinagaling ka, spiritually, naging tuwang-tuwa, galak na galak ka. Hallelujah, naglingkod ka, nagpupuri ka sa ating mahal na Panginoon dahil pinalaya ka ng ating Panginoon sa karamdaman, sa sakit, sa kasalanan. Power, kapangyarihan ng Ebanghelyo yan. Kaya sa mga bisita namin nga nandito ngayon, kung gusto nyo, yung napakinggan nyo dito sa mga kapatiran, na sila dating walang-wala, salat sa buhay. Nagbibilang na ngayon ng sasakyan, nagbibilang ng mga tahanan, pinapapala sila, pinagaling karamdaman, baligaya sila. Dahil mga broken-hearted, broken family, binuo ng ating mahal na Panginoon. Grabe mga pangapala. That is the power of the gospel. Kapangyarihan ng mabuting balita na pinapangaral sa misteryo una sa ating dearly beloved pastor. Kung gusto nyo makatanggap ng gayong biyaya sa araw na to, lumapit kayo sa Diyos. Dalawa lang punta ng tao, langit o impyerno. Tanungin ta kayo, sinong gusto ng impyerno? Itaas yung kamay. Oh, ba't walang nagtaas? Ha? Alam pala nila impyerno mainit. Sino gusto ng langit? Kaya naman nandito tayo, gusto tayo ng langit. Amen? I tell you frankly, sa Biblia, wala kang mabasa na purgatorio. Walang purgatory. Dalawang lugar lang, destiny ang punta ng tao, either hell or heaven. Kaya walang venial sin, walang mortal sin, basta sin, kasalanan. Seryoso ang Diyos sa kasalanan. Sabi ng Roma 6:23, ang bayad ng kasalanan, kabatayan sa impyerno. Mamatay ka, itapon mo sa impyerno. Sabi naman ng pastor, death is synonymous to hell, parehas lang. Makasalanan, kamatayan, impyerno pupuntahan mo. Ngunit, ang regalo ng Diyos, buhay na walang gan sa magitan ng ating Panginoong Hesukristo. So, ang tatanggapin nyo rito, ang regalo ng buhay, ang ating mahal na Panginoong Hesukristo. He is the life and He is the life giver. He is our salvation. He is the rock of salvation. He is our healer. He is our provider. He is an ultimate provider. Lahat magawa ng Diyos. Payamanin ka, pagpapalain ka, pagalingin ka, mamanahin ka ng langit. Aba, kaysa may tao hindi gugusto yan. Kung ayaw mo, impyerno pupuntahan mo. Walang purgatory. Langit o impyerno, mamili kayo sa hapon na to. Mamili kayo sa hapong ito. You have to choose. To place of destiny. Buhay na walang gan sa piling ng Diyos o buhay na walang gan sa kaaway. Nga doon sabi ng Biblia, where worms died not and fire never quench. Ang uod hindi namamatay, ang apoy hindi namamatay. Pansalangit ka, hindi maputol ang kadina ng kagalakan, kasiyahan. Tuwang-tuwa ka with the Lord. Gabi, magalak na galak ka na pa sa lupa, galak na galak ka pa sa langit.
Kaya hindi mo tanggapin ang Diyos dito, problematic ka na sa lupa. Pag sa impyerno ka, lalong problematic. Uod, papasok sa ulo mo, sa mata mo lalabas, hindi ka matay. You are being tormented in the flame day and night. Kaya ngayon, simple lang naman. So ang regalo ng buhay na walang gan ang Panginoon Kristo, siya ang tanggapin niyo sa araw na to. Ngayon, tumayo kayo, maminamahal. Sa lahat ng mga bisita, sa lahat ng mga baguhan, sabi ng Pablo, this is the day of salvation, this is the accepted time. Tomorrow is not the promise of the Lord, but today. Today, if you heard the word of God, thou shalt not harden your heart. Huwag niyo patigasin ang puso niyo kung saan ito napakinggan yung Ebanghelyo. For this is the day of salvation, this is the accepted time. Tomorrow is not the promise of the Lord, but today. Sa araw na to, decide yourself. Please stand up. Awitan natin, Panginoon. Dalhin niyo sa gitna yung mga bisita baguhan. Kamu mismo, please come to our dear Jesus. Lumapit kayo sa ating mahal na Panginoon. Habang may oras, may panahon pa. Sabi ni King Solomon, alalahanin mo ang Diyos na yung mangliligtas sa araw na kay bata pa. Hindi pa dumating sa iyo ang masamang mangyari. Remember thy Creator in the days of the youth before the evil come to your life. Habang wala pa dumating na masama sa buhay natin, alalahanin natin ang ating manunubos sa ating mahal na Panginoon. Remember thy Creator in the days of the youth before the evil come to your life.